Kamusta? Ang pangalan ko ay Kevin mula sa Rally for Jesus at kami ay labis na natutuwa na sumama ka sa amin ngayon at ito ay isang maikling panimula upang sabihin sa iyo kung sino kami at bakit kami narito. At maaaring nakakuha ka ng isa sa mga card na ito mula sa akin o sa ibang tao na kilala mo. Karaniwan ako, palagi akong namimigay ng mga ito. O isang berdeng card, mayroon tayong kulay berde at kulay dilaw. Kaya mayroon talagang maliit na mensahe sa likod nito. At ibinigay sa akin ng ating Panginoon ang isang napakamahigpit na bisyon siguro. Tawagin mo na lang. Alam mo, upang makapunta sa iba't ibang bahagi ng mundo at ipangaral ang Ebanghelyo, ngunit labis kong nais na gawin ito ng taus-puso at tapat. Alam mo, napakaraming impormasyon diyan sa paligid, araw-araw tayong inundated ng iba't ibang balita. At naaalala ko noong ako ay abala sa aking mga bagay-bagay na kung nais kong maging isang tunay na Kristiyano, talagang nais ko itong maging totoo sa aking puso. At alam kong sa mga pagkakataong iyon ay hindi ko talaga kayang maging isa. Dumating ako sa pagkakataon na ako'y nanghina at sumigaw sa Panginoon at humingi sa Kanya ng tulong. Alam kong masyado itong mahirap para sa akin. Hindi ko masunod ang mga alituntunin. Alam ko kung sino ako at napagtanto ko na dinala ako ng Diyos sa pagkaalam na walang bagay na mahirap para sa Diyos na gawin sa pamamagitan ko at kaya niyang gawin ito at iyon ang talagang gusto ko. Ngunit gusto ko ng isang bagay na totoo, gusto ko ng isang bagay na dalisay at ayaw kong maloko o madaya o makisama sa gusto ng iba na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Gusto ko lang talagang sundan si Jesus at naisip ko siguro may mga tao diyan na maaaring alam mo nadi-discourage tulad ko na nakikita ang lahat ng mga maling guro at mga baliw sa TV na nandyan lang para sa pansariling interes at hindi para sa ating tunay na kapakanan. Pera ang kanilang katanyagan, kaya gusto kong maglatag ng isang bagay kung saan makakapunta ang mga tao at sila ay mapagpala ng magandang pagtuturo. Kaya makikita mo dito ang iba't ibang guro na narinig ko sa mga nakaraang taon na alam kong pinagkalooban ng Panginoon. Hindi ka makakapagsimula o makakapagdesisyon na maging guro o ebanghelisador malibang punuin ka ng Panginoon ng Espiritu at bigyan ka ng kakayahang gawin ito. Hindi mo lang ito basta maangkin. Kailangan mong maging pinagkalooban at tinawag ng Diyos para gawin ito. At kaya, alam mo, sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. At alam mo, ang pangunahing dahilan kung bakit nandito tayo, siguro makikita mo, alam mo, ang ibang mga Kristiyano na lumalapit sa iyo, bakit palaging ganito ang mga Kristiyano? Sinusubukan akong hikayatin sa ganito o ganyan, o sinusubukan akong bigyan ng mga bagay na babasahin, ngunit sa huli, ginagawa lang namin ang mga bagay na tinawag kami ng Diyos na gawin. Sa Mateo 28, inutusan ang mga tao na magturo sa lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa mga utos. Nasa iyo ako palagi kahit hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Yan ang misyon na ibinigay ni Jesus sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Namatay siya sa krus, nagbuhos ng dugo at muling bumangon makalipas ang 3 araw. Dumating siya bilang Diyos at tao upang iligtas tayo sa kasalanan at iyan ang inatasan niya sa atin bilang mga born-again na Kristiyano. Kaya huwag masyadong maging mahigpit sa amin. Ginagawa lang namin ang sinabi ng Diyos sa amin at talagang nagmamalasakit kami sa mga tao dahil alam namin ang katotohanan at alam namin ang sinabi ng Diyos. Ayaw David Mike mapunta sa impyerno, gusto naming lahat ay mapunta sa langit at malaman na kapag namatay sila, sila ay pupunta sa langit. At alam mo, ipinakita ko sa iyo ang mga card na ito at babasahin ko lang ang mga iyon para sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataong magbasa o hindi nakakuha ng card para malaman mo kung paano makapunta sa langit at kung ano ang sinabi ng Diyos. Alam mo, hindi ito ang aking opinyon, ngunit narinig namin rally para kay Jesus, nais lamang naming ibahagi sa iyo mula sa iba't ibang mga regalo. Diyos ang nagbigay sa atin ng kasulatan. Inirerekomenda naming basahin mo ang kasulatan sa iyong sarili at suriin ito, hindi lang basta ang aming sinasabi. Sa kung ano yung sinasabi namin sa kasulatan, dahil hindi mahalaga ang aming opinyon o opinyon ng iba. Mahalaga ang pag-unawa sa mensahe ng Diyos para sa ating seguridad. Alam mo, sinabi ng Diyos na iyon, nabasa ko ito para sa aking sarili at naniniwala ako sa salita ng Panginoon.
Yang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya babasahin ko itong kwentong ito sa iyo. Ang una, ang dilaw na isa. Mayroon itong, syempre, scan code. Naiintindihan ko kung bakit komportable kang gumamit ng scan code. Maraming iba't ibang uri ng scam code dyan. Hindi lang basta simpleng scan na may nakatakdang dulo. Maaari kang direktang pumunta sa website na rallyforjesus.com at makikita mo ang mga subtitles sa itaas kasama ang aming teaching link na may mga detalye. May mga mahahalagang turo sa buong Biblia na matatagpuan doon. Maaari kang mag-click at makinig kay Chuck Smith, isang minamahal na pastor at guro. Sinasaklaw niya ang buong Biblia, hindi makikita ito sa unang pahina nito. Mag-scroll pababa para makinig sa iba't ibang kwento ng tao. Ito ng mga testimonya ay tungkol sa kung paano hinawakan ng Diyos ang kanilang buhay upang magbigay ng inspirasyon. Tapos nagtuturo din sa pamamagitan ng Biblia. Kaya meron tayong mga track na available. Meron din tayong panalangin kung sakaling kailangan mo ng panalangin. Alam mo, pero sa totoo lang, wala tayong maipapalit na talagang husto diyan. Ang makahanap ng magandang simbahan na nagtuturo ng Biblia, makisama, alam mo makasama ang ibang mga Kristiyano na makakapagbigay ng lakas sa iyo. Ngunit kahit papaano, ito ay isang bagay na makakatulong sa iyo pansamantala hanggang sa makahanap ka ng ganoon. Ngayon mayroon din tayong mga simbahan sa ilalim ng link ng simbahan na inirerekomenda namin. Yam naming sila ay magagandang guro, mahal nila ang Panginoon at sila ay pinagkalooban ng Panginoon at mahal ka nila at maaari kang pumunta roon. At alam mo, kung doon ka nararamdaman na tinatawag ka ng Diyos na pumunta, hindi natin maipapahayag ang salita ng Panginoon para sa iba. Kada refer lamang sa ating sarili, maaari tayong manalangin at humingi sa Panginoon ng direksyon. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa sariling kaalaman. Kilalanin siya sa lahat ng ating daan. Siya ang magtuturo sa iyong landas. Babasahin ko ang yellow card para sa mga hindi pamilyar sa Panginoon o gustong muling ialay ang buhay nila sa Kanya. Sabi, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Ang Diyos ay nagmahal sa mundo kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang nananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagnanais ng mapagmahal na relasyon sa iyo, hindi legal. Ang tao ay hindi pinawalang sala dahil sa mga gawa ng batas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang hanggan na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan at hindi ito tumutugma sa layunin ng Diyos para sa atin. Alam natin na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, hindi siya nagnanais na may mapahamak, wala ni isa. Ayaw niyang may mapahamak, kundi ang lahat ay dapat magsisi. Nakikita mo na rito ang isyu, ang pagdating sa pagsisisi. Nais ng Diyos na tayong lahat ay magsisi sa ating mga kasalanan at makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus, ang tanging daan. Ibinuhos niya ang Kanyang dugo sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay. Hindi na tayo kailangang paghiwalayin sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Maaari tayong makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung umamin ka na si Panginoong Jesus ay Panginoon at naniniwala kang binuhay siya ng Diyos, maliligtas ka. Kaya ikaw ay tiyak na maliligtas. Napakabuti niyan talaga. Ito ang sinabi ng Diyos na makapangyarihan at alam mo na sino mang tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas mula sa kasalanan. Sinumang tao, ikaw, ako, sinuman. At kung tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, tiyak na ang salitang iyon ay maliligtas ng buo. Ibig sabihin nito, ikaw ang tanging pagbubukod na hindi maliligtas, hindi ito nangangahulugan ng kaligtasan. Ibig sabihin nito ay sinumang tao at sila ay maliligtas. Kung hindi mo pa nagagawa, nais kitang anyayahan na tumawag sa pangalan ng Panginoon ngayon. Ano at alam mo ang berde, sinasabi, alam mo ba kung saan mo gugugulin ang iyong kawalang hanggan? Mayroon akong dalawang iba't ibang sagot. Ang Diyos ay nagbigay ng patotoo na ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. Ang may anak ng Diyos ay may tunay na buhay at ang walang anak ng Diyos ay talagang walang buhay. Unang Juan 5:11 hanggang 12 sa Biblia, ang sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, samantalang ang hindi naniniwala ay nasa galit ng Diyos. Tingnan mo, ito ang masamang balita.
Kaya hindi ito naaangkop sa lahat ng tao, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan tulad ng nabasa natin sa unang yellow card. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nais ko lang kayong hikayatin na isipin mabuti, huwag ipagpaliban ang mahalagang desisyong ito para sa inyong kinabukasan. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay kumikilos sa inyo ngayon, tiyak hindi kayo nandito sa pagkakamali o maling landas. At nais naming anyayahan kayong lahat na sama-samang manalangin upang tanggapin ang Panginoon at bakit hindi natin iyon gawin ngayon. Mas mainam ang kasalukuyan at maaari mong linisin ang iyong talaan ng mga pagkakamali at ayusin ang iyong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng taimtim na pagtawag sa Kanya. Kaya gawin natin ito ng sama-sama. Panginoong Hesus, tinatawag kita ayon sa sinabi ng iyong salita. Nais kong maligtas mula sa aking kasalanan. Dumating ka upang iligtas kami mula sa aming mga kasalanan. Alam kong sinabi mo, sapagkat dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan dahil namatay ka sa krus at bumangon muli para ako'y mapatawad at malinis. At maibalik ang aking pakikipagkaibigan sa iyo. Humihingi ako sa iyo na patawarin mo ako, Panginoon, at tulungan mo akong sumunod sa iyo mula sa araw na ito pasulong. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nanalangin. Amen. Amen. Kung nanalangin ka ng panalangin na iyon, ipaalam mo sa amin. Alam mo, pumunta sa prayer link, pumunta sa contact link po na nito. Masaya kaming magbigay ng libreng maliit na bagong tipan. Iwanan lamang ang iyong address. Masaya kaming ipadala ito sa iyo upang makapagsimula kang magbasa ng mga sinabi ng Diyos. Pwede mong pakinggan ang mga pag-aaral habang binabasa at tinatalakay ang Biblia. Sa teaching link o sa anumang mga link na sa iyong buhay ay pinangunahan ka ng Diyos sa tamang landas. Alam ng Diyos ang iyong landas at gabayan ka niya mula sa simula hanggang sa natitirang bahagi ng iyong buhay. At narito kami bilang kanyang mga tapat na ministro upang pagpalain ka ng lubos. Naway pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka ng Panginoon, naway lumiwanag ang kanyang mukha sa iyo, maging maawain sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan.